Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon po ang pag-uusapan po natin yung awayan ng Senado at ng Kamara. Hindi pa raw tapos at talo pang titindi. So bago natin simulan yung topic nito, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So pag-usapan na po natin itong nangyayaring awayan ng Senado at Kamara na mas titindi pa raw ayon dito kay Banat Bay. Daw mahira ng mali sa programang AKAP ng DSWD. Yan ang pakiusap ng isang kongresista sa gitna ng parata ni Senadora Amy Marcos na balak daw gastusin ang pondo nito para sa People's Initiative. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Ayaw pa rin paawa sa patutsadahan ang ilang kongresista at si Senator nagtatalunan nila ngayon ang 26.7 billion pesos na pondo para sa AKAP o Ayuda sa Kapos ang Kita program ng Department of Social Welfare and Development. Paratang ni Amy, gagamitin daw yung panggasto sa paghigop ng pirma sa People's Initiative. Wala namang masama sa ayuda, pero wag naman yung ayudang labo-labo, ayudang papirma. Huwag naman ganun. Buwelta riyan ni House Deputy Speaker David Suarez. Ba't huwag po natin lalagyan ng mali siya ang isang napakagandang programa na pakikinabangan ng milyong-milyong Pilipino? Yan. Yan ang mga panalo, di ba? Mga milyong-milyong Pilipino ang tatanggap ng tulong na ito. Sino yun? Yan po yung mga linyahan ng mga trapo na ginagamit ang mga mahihirap para sa kanilang personal na adhikain lang. Meron silang personal na pansarili lang na gagamitin yung mga mahihirap, yung kahinaan ng mga mahihirap para makakuha ng boto. Pero inyo para gagamitin milyong-milyong mahihirap nating kababayan. Alam naman natin maraming yan talaga yung sinasamantala sa atin dito, yung mga mahihirap ng itong mga politikong ganito eh. Tutuwi mo? Sinong niloko mo? Kung? O maaaring sila nga ang tatanggap, pero ang tanong, paano nila matatanggap pag pirma? Kung naman, di tayo na lang, naglulukoan pa. Ang hindi ko sa totoo lang, hindi ko maintindihan eh. Todo tanggol ng Congress. Bakit? Kayo ba ang magbibigay ng AKAP? Halatang-halata eh. Guilty kayo? Guilty? Hindi, di ba? Kayo yung masyadong defensive dyan sa AKAP eh. Hayaan nyo, DSWD dyan. Talagang wala kayong kinalaman. Ituro nyo sa kanila kasi bahala sila. Meron yan eh. Programa nila yan eh. Ay, bakit kayo nagtatanggol? Kayo na ba sekretary ng DSWD? O, alam nyo kung bakit. Dahil nga dun sa text na kumalat. Isipin nyo ito Isipin nyo, isaksak nyo sa kukotin nyo. Bakit hindi nila pinasisinungalingan yung text? Napunta na tayo dun sa AKAP. Remember, may binasang text si Senator Amy. Bakit hindi niya na pinapasinungalingan? Na hindi totoo yan. Kailangan pa dumaan kay Speaker. May text po kasi, para sa hindi mo may alam nung text po, may text po kasi na binasa si Senator Amy. Sinasabi na ang distribution nitong AKAP na ito, manggagaling ang desisyon kay Speaker. Okay? Maganda punto rito ni Banat Bay. Tama nga naman, bakit ayaw pa sinungalingan ng mga kongresista na sumusuporta dito sa People's Initiative tungkol dun sa text. Madali naman pa sinungalingan kung ang ibig sabihin, madali lang naman sabihin wala silang kinalaman dyan. Sagutin lang naman nila yung inilabas na text message ni Senator Amy Marcos. Nakuha ni Senator Amy yun. Kaya nga naungkat yung AKAP. Ngayon, ang todo-todo depensa ang congressman kung para saan yung AKAP. Tama, mali. Depensa sila, hindi yung AKAP ganito, hindi yung AKAP ganito. Bakit? Pumirma ka naman ba? Dami ng depensa. Ang tanong,
Bakit? Bakit hindi nyo sagutin kung totoo yung text na natanggap ni Senator Amy? Kung hindi, anak ko po, patay tayo dyan. Alam nyo kung bakit? Ba't hindi ma-deny? Alam nyo? Kasi nga ho, malamang may ebidensya. Pwedeng ipakita ni Senator Amy, ito yung number. Sino to? Stop ni ganito to eh. Doon mabubuko kasi may ebidensya. Kaya siguro natatakot yung kamera na pasinungalingan yung sinasabing text message na nakuha ni Senator Amy. Kasi nga, may number doon. Meron silang maituturo kung sino yung, kung kaninong number yun. Pwede lang hingin sa service provider na yun. Kung kaninong number naka-alat yung nandun sa text message. Tama, mali. Di ba? As simple as that. A simple denial would do. May naalala tuloy ako. May naalala tuloy ako. Segue tayo ng kapiraso. Yung hindi niya ma-deny na tinext niya si Bagong Lipunan para banatan ako. Di ba yun ang sabi ni Budol Lipunan? Tinext ako. Kanino ba nanggaling yung feed? Na para, kasi sinasabi daw ni Pebbles Talakera na hindi ayaw makialam ni Maharlika. Pero ang sabi naman ni Bagong Lipunan, sa kanya nanggaling yung text eh. Na mga pinakita ko dito eh. Ibig sabihin, sang-ayon siya na banatan ko si Banat Bayo, something like that. Yun ang sinabi niya. Pasagutin niyo si Maharlika. Ano sagot ni Maharlika? Nga. Bakit? Kasi pag itinanggi niya, pwedeng ipakita ngayon ni Budol Lipunan yung text sa kanya. Tama, mali. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang kasinungalingan, mabubuking at mabubuking yan. Kahit saan mo itago yan. Ang tae, itago mo sa ilalim ng kama. Subukan nyo. Itae, lagay mo sa refrigerator. Sabi nito ni Andy Baby Pink, pick your battles. This is my battle. My battle is against sinungaling. My battle is against chismis. My battle is against fake news. Ikaw, Eddie, what's your battle? Mineral battle? This is my battle. My battle is against fake news. Against people na nagsisinungaling sa inyo. That includes the government officials, bloggers, kahit artista pa. Yun ang battle ko. Kayo, anong battle nyo? Ha? Can you see? Kalma.